Kaya kung ano ang nilalaman ng ating mga puso, ganun ang lumalabas sa ating pag-iisip, sa ating mata, etc., etc. Sabi po ng Panginoon sa Proverbs chapter 4 verse 23, keep your heart with all vigilance, for from it flows a spring of life. Ingatan natin ang ating mga puso, sapagkat dito dumadaloy ang springs of life. Kaya nga po ang sabi ng banal na kasulatan, kung ano ang nag-uumapaw sa ating puso, iyon ang sinasabi ng ating bibig. Iyon ang nakikita ng ating mga mata. Iyon ang lugar na pinupuntahan ng ating mga paa. Sabi rin po ng Romans chapter 2 verse 5, but because of your hard and impenitent heart, you are storing up wrath for yourself on the day of the wrath when God's righteous judgment will be revealed. Dahil daw matigas ang ating mga puso. Kaya there is power in your heart. Kaya maging maingat po tayo sa ating mga puso. And last, head, brain, heart, and tongue. Ito yung dahilan kung ba't nagtatagumpay yung isa at bumabagsak yung iba. Next is the power of tongue. No po? The power of tongue. Yung kapangyarihan po ng ating mga dila. Ang sabi po ng Proverbs 18 verse 21, life and death are in the power of your tongue. Ang buhay, ang kamatayan ay nasa kapangyarihan ng ating mga dila. Nag-iisa lang po ang dilang ito, pero sobrang makapangyarihan na kung anong sabihin mo, nangyayari sa'yo. Alam na alam po natin yan. Sabi ng Proverbs 21 verse 23, those who guard their mouth and their tongues keep themselves from calamity. Kapag bantay na bantay tayo sa ating mga sasabihin, ilalabas na salita sa ating mga labi, ang sabi po ng banal na kasulatan, iiiwas natin tayo nito sa kalamidad. Kaya ang sabi ng Psalms 141 verse 3, set a guard over my mouth, O Lord. Keep watch over the door of my lips. Tatlong bagay po para tayo mag-succeed, no? At huwag tayong bumagsak sa battles of life. The brain, the power of the brain. The power of the heart, and the power of the tongue. Ito po yung mga bagay na dapat po nating tingnan sa ating mga buhay. Ngayon po, mga magulang at kapatid, how to have victories over the battles of life. Paano po tayo magkakaroon ng katagumpayan dito po sa battles of life? Number 1 po is to know your enemy. Number 2 po is to understand that God's sovereignty. God is sovereign. And number 3 is we must align our free will to God's word. I believe in my heart, this will bring us the victory. Kasi sa isang labanan, kailangan alam mo ang kilos ng kaaway. Sa isang labanan, kailangan alam mo kung saan ka kumukuha ng utos, no? At kung sino yung nag-uutos na yon. Dapat kilalanin natin siyang maigi. At sa isang labanan, kailangan meron kang sariling